Hindi pa tapos ang laban para sa mga kontra Marcos. Iaapila pa nila ang desisyon ng Korte Suprema. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Mike, dismayado man sa desisyon ng Korte Suprema na ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Giit ng mga petitioner, hindi sila susuko sa laban. Sa pamamagitan ng programa sa harap ng Korte Suprema, idinaan ng mga petitioner ang pagkalungkot sa desisyon. Kaya ako, nanginginig ang katawan ko, nangihinayang ako. Dito sa Supreme Court na inaasahan namin na kakatig sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay dating bayan mo na party list representative Nery Colmenares na isa sa mga petitioner, hindi makatutulong ang desisyon ng Korte Suprema sa hinihiling na pagkakaisa ng bansa. Ang sinasabihan nila na closure at unity at kalimutan na lang, kami pa na nadihado. Sila ang dihado eh. Sabi ko nga, dapat sa kanila i-address yung kalimutan nyo na kayo ilibing pa yan sa libingan ng mga bayani. Hintayin din daw muna ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema, lalo't balak nilang umapila. Kasi hindi pa namang final ang desisyon. Palagi namang sinasabi yan ng lahat ng gobyerno eh. Pag natatalo sila sa Korte Suprema, palagi nilang sinasabing, hindi pa naman final yun eh. Ngayon naman, kami naman ang magsabi na hindi pa naman final eh. So, mahirap eh. Pag manalo kami sa MR at nalibing na, alangan namang hukayin mo ulit yun. Sakali mang maihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi raw titigil ang mga biktima ng karahasan noong rehimeng Marcos sa paglalahad ng anilay katotohanan. Ubusin namin ang natitira naming buhay upang magkaroon ng ganap na katarungan sa aming mga biktima. Apat na kamag-anak ko ang nawawala sa panahon ng walang hiyang si Marcos. Tapos ililibing sa libingan ng mga bayani. Ilibing niya lang yan doon sa Batak. Para kay Vice President Leni Robredo, ang mga sugat ng nakaraan hindi mahihilom sa paghimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Mangyayari lang anya ito sa pagkilala sa katotohanan. Ang pagtanggian niya ng pamilya na akuin ang mga pananagutan sa mga kalupitan ng rehimen ay insulto sa mga Pilipino. Lumusot daw sa legal technicality ang Marcos Heroes Burial pero hindi kailanman sa moralidad at diwa ng People Power Revolution. Ang Coalition Against Marcos Burial in libingan ng mga bayani, iginiit na hindi bayani si Marcos na nagsinungalingan nila tungkol sa kanyang war record. Sa pasyang ito, niyurakan daw ng korte ang alaala ng mga tunay na bayani ng bansa na nagtanggol sa kalayaan, karapatan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Para sa Commission on Human Rights, hindi mabubura ng SC decision ang mga human rights violation noong panahon ng martial law. Bagamat dapat igalang ang pasya, nakikisimpatya raw si Senador Mac Aquino sa mga biktima sa malagim na yugto ng ating kasaysayan. Sa mga oras na ipapatuloy, Mike, ang programa dito sa University of the Philippines na nagsimula kaninang pasado alas 5:30 ng hapon at naging tampok na bahagi nga ng programang ito ang pagsusunog ng isang malaking larawan itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos at dito sinabi nga ng mga nagsalita na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban hanggang sa makamit ang katarungan. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.